So what is up everybody? We are here today at the Honda Safety Driving Center para subukan ang pinakabagong motor sa lineup ng Honda. Yes, it is the Honda ADV 160. Kaka-launch lang niya kanina and today Honda has a quick test ride ready for us. And we're just gonna drive it here around sa track. Ako personally, I am a Honda ADV 150 owner, so I'm really stoked to see what's new with the bike. We're gonna do a quick run in a bit, then after everything settled down, we're gonna do a quick walk around to check out natin yung bike up close. So yeah, stick around for that. Okay, game. Pansin mo agad, una pa lang na yung mababang seat height, yung pag-upo ko pa lang, ramdam mo na yung difference. 15 millimeters, it's really not that much on paper, pero pag inupuan mo na yung motor, ramdam mo talaga yung difference niya. Tapos, as for, yan, the biggest question, the acceleration. Ramdam mo yung difference. Parang yung sa quick at sa Airblade lang noon, when we tried it here, dito sa HSDT din. Ramdam mo yung difference. Even from dito, sa mababagal na maneuvers na ganito, ramdam mo yung pinagkaiba niya. Ito, magsislalom kaming konti. Yan. Handling wise, same pa din. It's still as light as ever. Yung ADV 150 na gamit natin kanina. Ganun din, magaan pa din, madali pa din i-ride. Very, very comfortable pa din. Pero yun nga, back to yung performance. Ramdam mo yung difference in acceleration, especially when you're from a standstill. Bawas na yung dragging, mas malakas na siya bumatak. Ang hindi lang natin masusubukan though, yung rolling acceleration. So yan, matulin tayo konti, pero that's about it. Kasi nga may kila yung track natin. Hindi din natin masusubukan ngayon yung fuel consumption niya, kung nagbago ba, kung mas matipid ba, or mas magastos sa gasolina. Pero, promise, pag nailabas na namin to, we'll cover everything in a full review, in a proper review. Pero sabi ng Honda, matipid pa din naman daw to, 45 kilometers per liter pa din. So basically, the same as before. So that shouldn't be a problem para sa inyo mga nagtataka kung nagbago ba yung consumption niya. As for the overall package, very impressive kasi nga kita nyo naman, it still handles very well. Dito sa paikot sa rotonda, it's still as nimble as ever. So yun, mamaya pagkatigil natin, titingnan natin mabuti, kikilatisin natin mabuti yung motor. For now, ito na lang muna yung test ride natin. Okay? Kung mapapansin nyo, medyo iba na yung fairing. Sasabihin ng iba, wala naman masyadong pinagbago sa itsura. Pero ito, kung titingnan nyo dito, mas malapad na to. Itong ibabaw at itong gilid. Mas beefy, mas bulky. Siguro kasi mas malaki na nga yung displacement ng engine. So, ganun ginawa nila para dagdag style. Ito, medyo iba na din yung trim. It feels different, it looks different. Yung black na to. Tapos, ito, meron na yung Honda Selectable Torque Control Badge. Ito yung bagong feature ng ADV 160 na meron na rin naman dati sa PCX. Pero first time niya dito sa ADV. Sa ilalim naman, kung mapapansin nyo, bago yung gulong. It's matte brown na. Katulad yan nung sa handlebar. Ganun din yung ginawa nila. Wala na yung black, wala na yung gold na gulong. Ito na lang yung option available. Tapos yung disc brake, hindi na rin siya yung basta bilog lang. Ganito na rin yung style niya. Wavy yung tawag nila. Nakakatulong din siya sa bawas ng tilamsik, ang alam ko. Correct me if I'm wrong, pero yun. As you move on to the sides, medyo same pa rin naman yung layout ng fairings. Hindi naman siya pinalapad or anything. Pero yun, kung mapapansin nyo naman dito, gold na yung badge. Dito yan sa red finish na to. Gold na yung badge. So as you move on here, iba na rin yung color nito. Iba na yung pagka-gray niya, parang mas dark na and mas matte kaysa dun sa dati na makikita mo dun sa matte brown, mas light gray yung kulay. Tapos dun naman sa puti, saka sa pula, black din yung finish na yan. Then, eto, sabi ko nga, ito yung handlebar, kakulay nung wheels. Tapos, yun naman na yun. Same lang yung layout nung controls sa handlebar. Rest lang nung dati. Ang mapapansin yung bago, ito yung bagong control para sa instrument cluster. Tingnan natin, buksan natin. Ayan. Kung mapapansin nyo din,
lahat ng indicators nandito na. Ito yung sa selectable torque control, ABS. Dati meron siyang maliit na panel dito yung pahaba dyan. Nakahiwalay pa yun. Ngayon, isang display na lang sila lahat, which is better din. At least, kung bibili ka din ng film na parang screen protector, isang film na lang din bibilin mo. Ito naman layout nito, iba na. Nadagdagan na nila ng RPM. Ako, personally, gustong-gusto ko may ganyan. Namomonitor ko yung revs. Lalo na when you're at highway speeds or ayun, gusto mo lang din talaga i-measure yung tamang performance ng motor. Gusto mo i-measure yung peak power niya, kung ano ba talagang feeling pag nasa tamang rev range ka, yung mga ganun. So ito pa rin yung speedometer niya. Digital pa din naman lahat syempre, pero numero pa din tulad nung dati. Wala pa ding gauge. Then temperature, time ng trip, and yung trip A. So multiple trip meters pa din siya. Ito yung oras, and that's about it. Ito makikita nyo rin, butas na yung windshield. Bago kasi itong windscreen mas mataas na siya. Kung dati feel nyo medyo bitin siya, so kumukuha kayo ng aftermarket. Ngayon medyo hindi na kailangan kasi actually ang laking bagay nito, lalo na pag long ride. Sobrang laking difference nitong dagdag na height dito. Same pa din yung adjustment niya, 2 levels pa din siya, up or down. Pero yun nga, pag mahaba yung biyahe mo, lalo na pag matulin, ramdam mo yung difference nito. Ito, same pa din siya ng dati. Same na itsura, same na layout. But, if you open, let's open the fuel tank. Ayan. Ito yung takip. May patungan na siya. Sobrang liit na additional, pero ang laking convenience. If you're an owner like me who rides his ADV daily, ang laking bagay nan. Kasi, buksan natin. Ayan. Dati, isip ka pa ako sa may papatong yan. Ngayon, ayan. Dali lang. Sa ilalim naman ng upuan. Ayan. Dati 28 liters lang to. Ngayon 30 liters na. Medyo mas malaki na siya. Sabihin nyo, 2 liters lang naman. Pero medyo ramdam yan. Kasi ito medyo mas malalim na siya kaysa dati. If gagamitin mo to araw-araw, malaking convenience yan. Mas madami ka na mailalagay. Madami ka may dadagdag. Ayun. Tapos ito, yung compartment. Last na. Teka. Well, medyo may kahirapan pa din siguro siya buksan. Yung akin ganun din Yan. Sa pindot lang naman. Same pa din nung dati. Pero pag sinilip nyo yung loob, ayan. Meron na siyang USB-A port. Dati, meron siyang 12 volt socket. Medyo hassle kasi kailangan mo pa adapter. At least ngayon hindi na kailangan. As for the colors, 3 yung available. Sa presyo naman, this goes for 164,900. Isang variant lang meron, yun yung ABS variant. Unlike the PCX, walang CBS variant na pinasok ang Honda. Meron din ganun sa ibang bansa, pero dito, we only get the ABS version. For now, yan lang muna mapapakita namin sa inyo kasi yun nga, quick test ride lang naman dito sa launch event. But once mapahiram na to ng Honda sa amin, we'll come out with a proper review, a full review.